Sinabi ng isa sa 7 Emperor kay Zhuo Yifan na, sa tingin niya ba ay siya ang pinakamalakas sa lugar ng Holy Land, at sa tingin ba niya ay hindi siya ang magiging kalaban ng lahat? Sinabi naman ng isa na ang libro at isang relic na dapat sila ang humawak, at nasabi naman ng alalay ni Zhuo Yifan na nagsamasma ang 7 Emperor at nasabi hindi sila magandang lagay. Nasabi naman ni Zhuo Yifan na maging kalaban ng buong Holy Land ay walang problema sa kanya. Lahat ito ay kanyang wawasakin. Sabali nagulat ang ating bida nang bigla nang may tumuasok sa kanyang likod na patalim at nasabi ng kanyang alalay, na Master patawarin mo ako ngunit ito na ang iyong kamatayan, pinagtaksilan siya ng kanyang disipulo. Nasabi ng ating bida na Zhuo Cheng ikaw pala ang traidor at nagbigay ng impormasyon tungkol sa libro sa kanila. Nasabi naman ng ating bida na kaya simula pa lang ng una ay wala na siyang tiwala sa kanyang disipulo kaya hindi niya ito tinuturuan ng mga teknik. Nasabi naman ng kanyang disipulo na kahit anuman ang sabihin at isipin ng ating bida ay, wala na siyang paki at sa tingin ba niya ay magpag-asa na makates ang ating bida dito. Ngunit napatawa ang ating bida at nasabi na ganun ba kung ganun kung hindi sa kanya mapuputa ang libro ng 9 Secret ay mabuti pa na ito ay kanyang sirain. Nasabi naman ng iba na mukhang delikado dahil balak ata ng ating bida na mag-self-destroy. Bigla na nga lang sumabog ang ating bida ngunit ang kanyang kaluluwa ay naglakbay at ito ay napunta sa katawan ng isang patay na bata, at nasabi niya na paano siya mabuhay, naisip niya na isa siguri ito sa kakayahan ng 9 Secret kaya siya ay muling mabuhay. Nasabi din ng ating bida na naputa pala ang kanyang kaluluwa sa katawang ito, ngunit napansin ng ating bida na may nakatingin sa kanya at pagkakita niya ay ito pala ay mga lobo na nais siyang kainin. Ngunit nagpalabas ang ating bida ng aura at dali-dali na takot at nag-alisan ng mga hayop at pati ibon sa takot sa pinakitang lakas ng ating bida. Umalis ang ating bida sa lugar upang maglakad at biglaang may nagtawag sa ating bida at humihingi ito ng tulong. Nasabi na lang ng ating bida na ito siguri ay kasama ng katawan na ito. Ngunit naisip ng ating bida na hindi na masama dahil nasa ikalawang layer ang lakas nito. Nasabi din ng ating bida na susubukan niya ang kakayahan ng 9 Secret na i-absorb ang lakas nito. Ang nasabi ng lalaki na ano Jin gawa mo, naisip ng lalaki na tila hindi ito ang kanyang kasamahan na sabi niya na hindi ikaw si Zupan. Nasabi naman ng ating bida na tama ka dahil ako ang Emperor na si Zhuo Yifan. Nagamit na ng ating bida ang kakayahang Drain Touch ang tuluyan niya na itong na-absorb. Kinabukasan ay umalis na ang ating bida at kinuha nito ang damit ng lalaki at nasabi na umaga na pla isang araw bago niya na-absorb ang lakas nito na isip niya na napakahina ng katawan ng nakuha niya Deal King sa dati ay saglit lang dapat ito ngunit wala na siya magagawa kaya siya ay umalis na. Sinubukan ng ating bida ang kanyang lakas at naisip na namamdi na ito masama ang gagawin niya ay palalikasan na lang ang katawan ito at sabay umalis. Ngunit napansin niya na may nag-away at nasabi ng isang lalaki na Sun Family kayo pala ang traidor sa Luklan Family at ito ay hindi niya hahayaan ito. Sinabi Enman ng isang lalaki sa kabila na papayuhan kita pang Tongli na wag makialam at ibigay ang scroll at wag nang lumaban pa nasabi naman ng isang babae na hindi niya ito mapapatawad sa kahit anong pran at kamatayan lang ang parusa sa kanila. Nasabi naman ng kapatid niya na papatayin niya ang mga traidor na ito kaya wag siyang pigilan ng kanyang kapatid. Napansin naman ng ating bida na tila may koneksyon ang katawan niya sa babaeng dito, kaya naisip ng ating bida na umalis at wag na makiolm dito, ngunit bigla na lang samyukip ang dibdib niya nasabi din ng ating bida na mukhang malalim ang relasyon niya sa mga ito upang makaramdam ng ganitong sakit.